Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong tutorial update ngayon mga master. Although may turo na ako nito mga master, pero naalala ko pala, dati konti pa lang tayo nung tinuro ko to yung about sa chords transposition. Paano ba mag chords transposition? So, i-update ko to ngayon mga master kasi yun, 160k followers na tayo mga master. Maraming salamat sa tulong nyo mga master at pag-support. Marami na nagre-request sa tutorial na to mga master ito. Kasi yung turo ko dati na about sa transposition is kunti pala nakapanood nun at ginawa ko siya ng Bisaya version. Ito yon. So ang daming nagtatanong, daming nagko-comment doon na gawaan ko na siya ng Tagalog version. So ito na mga master, i-update ko ulit. Paano mag-transpose ng key sa isang kanta? Bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga itinuturo ko. Let's go! So ito yun mga master. Example, ito na yung ating family chords. Alam na natin yan. I-recall muna natin to mga master. Itong nasa gilid na to, is yan yung kanyang mga key. Example, may mga kanta tayo ng mga may key ng G, key ng B, C, yan ibig sabihin yan, key, nag-i-start or yung tonal niya sa boses ng kakanta. Yan yung fit ng boses ng kumakanta or boses natin kung tayo yung kakanta. So, hahanap tayo kung saan sa mga key. Then, pag nahanap na natin yung key, example, meron tayong key of D. Yan yung boses natin. So, yung pa-horizontal na yan, yan yung kanyang mga family chords. Kumbaga, diyan lang naglalaro yung ating chord progression. Kumbaga, kumukuha lang dyan na meron tayong root. Siya yung number 1, number 2, number 3 hanggang 7. Yan yung ibig sabihin ng family chords natin mga master. Or sa music theory mga master, ito rin yung ating Nashville system. Yan, marami na akong turo about sa Nashville system mga master. Kung gusto nyo ng mahabang explanation doon mga master, puntahan nyo na lang yun sa aking playlist mga master, yung Nashville system. Para sa karagdagang ideya mga master. Meron akong halimbawa doon na kanta na Kay Buti-Buti Mo Panginoon. So yung Kay Buti-Buti Mo Panginoon, kinuha natin yan sa key of G. Doon ko kinuha sa video na yun mga master. So yung Kay Buti-Buti Mo Panginoon, meron tayong G, E minor, C, D. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras. Yan. So pag titingnan natin dito sa key of G, mayroon tayo nakalagay sa taas na mga number. Nakalagay sa G, 1. Kumbaga yung hanay na to, lahat ng yan, 1 lahat yung mga tawag nila. At yung hanay na to is 2 lahat. Second degree, ito third degree, fourth degree, ganun yan siya mga master pag intindihin mo. Ngayon, nalaman na natin na yung Kay Buti-Buti Mo Panginoon, meron siyang chord progression na 1, 6, 4, 5. So, hahanapin natin yung 1, 6, 4, 5 dyan sa taas. Kumbaga, 1, 6, 4, 5, nasa key of G tayo. Pag makikita natin yan sa pamamagitan ng number method na yan, makikita natin na meron tayong G, E minor, C, at D. Yan siya. Yan yung tinatawag na 1, 6, 4, 5. At para rin sa nagtatanong, bakit wala yung 2, wala yung 3, yan, ganun, wala yung 7. Kasi nga mga master, ang topic natin na to is chord progression. Kaya nga yung mga kanta, minsan 4 na chords lang, mayroong 3 chords, minsan nga may 2 chords lang. So hindi kasi lahat na chords dyan, i-apply mo sa isang kanta. Yun siya mga master, kaya hindi given dito sa kantang Kay Buti-Buti Mo Panginoon na meron siyang number 2 dyan. May number 3, hindi. Yung given niya sa start ng kanyang stanza is 1, 6, 4, 5. So ngayon, nataasan tayo dito sa key of G. Mataas. Ang titignan natin, kasi itatranspose natin siya. Titignan natin, pag mataas yung key of G, ibig sabihin, ang mababa sa kanya is key of F. Ganun kasi yan mga master. Ganito ang kailangan nyo maintindihan mga master, na meron tayong mga 12 na notes. Or yung ating musical alphabet. Sa musical alphabet natin, meron lang tayong A, B, C, D, E, F, G. Bakit naging
12 kasi nagkaroon sila ng sharps. Example, dito tayo sa A, nagkaroon siya ng A. Sumunod, A sharp bago mag B. Kumbaga sa ating gitara, ito yung A, yan. Meron tayong A sharp bago mag B. Then nakalagay yan sa B, wala siyang sharp, so sunod sa kanya is C. Then pag C, nagkaroon na ng sharp yung ating C. Ganon. Ibig sabihin, pag pataas na pataas yung ating alphabet, yung ating nota or yung pitch, pataas din ng pataas. Ganon siya mga master. Kaya, kung nahirapan tayo sa G, ibig sabihin, mataas sa pitch, sa boses natin yung G, kailangan nating umatras into F. Yan, pakinggan yung mga master. Oh, diba? Lumuwag yung tunog. Hindi yung kagaya sa atin dati na magigesting tayo. Kukunin ko sa D. Malayo na yon. Kasi, ang G, ang agwat nila sa pagitan ng G is ilang frets yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 frets bago mag D. Galing tayo dito sa G. Sabihin natin na baka sa D ako. So, ilan yan? Oh, taas. Malayo na. Kumbaga mag-shift na tayo ng boses ng mga pambabae. Kadalasan, nakukuha na yun sa mga babae. At pagbaba na naman, halimbawa, nasa G tayo, kukunin natin yung G na nandito tayo, nagbabar chords tayo dito na G, sa ating 10th fret, yan, G. Baba tayo sa D, kasi meron naman ding D dito pababa niya. So, ilang binaba niya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 din yung binaba niya, sobrang low na rin yun. Kumbaga, malayo na talaga. Ito tandaan niyo mga master, pag nahihirapan kayo sa key, yan, sa given na key, kasi yan yung, kumbaga, standard yan kasi yan yung, sa mga nakikita natin sa chord chart, standard, kumbaga yan yung singer na original Kaya gagawin natin, dito lang yan sa malapit. Pag nahirapan pa tayo sa F, mag-E tayo. Ganon. Ganon lang yan mga master. Hindi pwedeng lalayo dyan. Dyan lang yan sa mga malapit. So balik na tayo dito sa ating topic mga master. Dahil nahirapan tayo sa G, nag-transpose tayo ng chords into F. Ang titignan ulit natin is yung number na 1, 6, 4, 5. Hindi tayo lalayo dyan kasi nandyan lang din yung transpose ng ibang mga chords. Kasi nag-transpose na tayo ng key. Ibig sabihin, yung mga kasabay niya dati na nasa key of G pa tayo, yung kasabay niya na E, C, at D, magta-transpose din yun. Hindi lang yung root yung i-transpose natin. Tapos, ito, hindi siya mag-match. So, hanapin na natin yung ating family chords of F. Nandyan. So, yung kanyang 1 is F. Yung kanyang 6 is D minor. Yung kanyang 4 is B flat, yung kanyang 5 is C. Yan yung sundan natin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Oh, di ba? Sasakto siya. O ibahin natin yung senaryo na babaan tayo sa G. So, nababaan tayo sa G. So, ibig sabihin, mag-key of A tayo. Yan, kasi wala na tayong H na chord. So, bumalik lang tayo sa A. So, ito yung G, A, yan. Pansin mo, di ba? Humigpit yung tunog ng gitara. Mataas ang E compare sa G. Ngayon, titingnan naman natin dito sa ating family chord chart yung A. So, 1, 6, 4, 5 ulit. Meron tayong A, F sharp minor, D, at E. Yan yung susundan natin. So, ito na siya. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. O, di ba? Pag magko-chorus tayo, yan din yung titignan natin ng mga chord progression. Balik tayo ulit sa ating G. So, yung chorus part ng kay buti-buti mo, Panginoon dito is, meron tayong C. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Yun. So, yung titignan natin na number dyan is yung nasa part pa rin ng G. Meron tayong chorus na 4, 5, 3, 6, 4, 5, 1. Yan yung ating titignan. Example mga master, lagay natin siya sa key of C. Yan, sa key of C natin ilagay. So, ulitin natin yung stanza kanina. Meron tayong 1, 6, 4, 5.
Nakalagay yan sa 1645 is C, A minor, F at G. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Yan. Makukuha na agad natin. Ngayon, sa chorus part niya, ano yung ating chord progression kanina sa chorus na part? Meron tayong 4, 5, 3, 6, 4, 5, 1. Titignan natin yan sa ating family chords ng C. Kasi nasa C na tayo, na-transpose na tayo sa C. So, meron tayong 4F, 5G, 3 E minor, 6 A minor, 4 F, 5 G, then balik tayo sa 1, yung root. So ito na yung chorus part niya. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Yan. Ganun lang kasimple mga master. I-transpose pa natin yung chorus na yan mga master. Try natin, transpose natin sa hindi familiar. Yung family chords ng B. Oh, yung chorus part lang kukunin natin. Sa chorus part, tandaan lang din natin yung chord progression na 4, 5, 3, 6, 4, 5, 1. So, sa key of B tayo mga master. So, ito na siya mga master. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Oh. 4, 5, 3, 6, 4, 5, 1. Yan. Ganyan lang mga master. Napakasimple lang yung method na to mga master. Pag nalaman nyo to mga master is hindi na kayo mahihirapan pa kung paano mag-transpose. Kahit anong kanta pa yan, i-transpose nyo. Example, may nagustuhan tayo ng bagong kanta ngayon, magagamit natin yung method na to mga master. At yung mga kanta ngayon, pag i-search mo yan, may nakalagay na yan ng mga chords agad. So yung mga chords na yan is naka-standard yan. Siyempre sa singer yan ng original na kakanta. Ngayon gusto natin kantahin tapos hindi natin abot. So gamitin lang natin yung ating family chords or ito yung Nashville system paano natin i-transpose. Nag-work to sa akin, nag-work din sa lahat. At alam ko na mag-work ito sa inyo mga master. So hanggang dito lang yung video natin na ito mga master. Sana nagkaroon ito ng karagdagang ideya sa inyo mga master. At naliwanagan din kayo sa ating tutorial ngayon. At sana master, i-share nyo naman itong video na to para sa mga kaibigan nyo, kapamilya nyo, tropa nyo na mahilig din sa pagigitara. So hanggang dito lang yung video natin na ito mga master. Tandaan, walang shortcut, nasa proseso ang lahat, dandahan lang. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out.